Nauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at isang magandang makatahan ng Huwebes po, ika-19 ng Disyembre, ika-18 ng Jumada Thani sa ating lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page. Narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng BARM. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad, at ito na po ang pang 200 pang 200 episodyo ng ating programa. 4 na taon, 4 years, 50 episodes kada taon, at ngayon nasa 200 na tayo. Alhamdulillah. At sa 200 episodes na yon, wala pa rin kaming ibang hiniling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay. Hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa, pati na rin mga episodyo ng ating Marawi office. Maya-maya mapag-uusapan po natin ang ang last but not the least na installment sa ating provincial offices na series, ang accomplishments, challenges at ways forward ng ating MHSD Special Geographic Area. Makakasama po natin at maririnig ang boses sa ating talakayan sa ating MHS Discusses na segment. Makakasama natin si kabalay na Director Hamza A. Salik, o tinatawag namin sa opisinang PD Cardawi. Pero sa ngayon, dadaan din tayo sa segmentong balitaan, impormasyong pambahay at hanap buhay, at health and safety first. Bago yun, shoutout muna tayo sa mga nakilahok sa ating fluvial parade ng Sharif Kabunsuan Festival kanina, ang ating ginakit fluvial parade. Maraming MHSD po ang nakilahok. Kasabay niya, anong oras ba yun? Mga umagang-umaga, like 5 a.m. ata, dapat nandun na sila sa venue. So, sa mga nakasakay ng bangka, hopefully safe po kayo at hindi masyado nabasa. At sa mga nag-diretso na sa venue kasi walang mga life vest, inshallah na tuwa rin po kayo sa programa.
Kasabay rin po ng ating selebrasyon para sa Sharif Kabunsuan Festival ang ating awarding sa ating mga beneficiaries sa Basilan. Lalo-lalo na sa proyektong sa barangay Lower and Upper Bato-Bato ng Akbar, Basilan, na pinondohan sa ating Special Development Fund 2022. Nandun po ngayon sila Ate Sally, ang ating mga kabalay na sila Ate Sally, Kuya Hamsi at Kuya Mans, at iba pa sa ating mga top management at salient staff ng iba't ibang divisions at sections, sila Minister, sila DG, Sir Zay, si DM, sila Sir Ajib, Arkisam at marami pang iba. Sa regional office naman, may mga activities din pong naganap. Kahapon ang ating huling in-house updating na pinangunahan ng Information and Communications sections. At iba pang divisions at sections na nakilahok para ipamahagi ang kanilang accomplishments, challenges at ways forward sa taong 2024, lalo na sa fourth quarter ng 2024 from October hanggang December. Inshallah, mas malaman natin ang detalye ng mga kaganapan na ito next week. Kasi ngayong week, may mga iba tayong balita na ibabahagi. Karamihan sa kanila, ayon sa mula sa ating Gender and Development Coordinator tungkol sa mission sa kasama-samang advokasya ng MHSD kasamang BARM para wakasan ang violence against women. And of course, ang ating pakikibahagi sa BHRC, sa Bangsamoro Human Rights Commission at sa BARM para sa culmination program ng Bangsamoro Human Rights Consciousness Week. Pero mas lalo nating malalaman ang mga detalye na yon maya-maya sa ating balitaan na magaganap makatapos nitong mga paalala. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Awad Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Simba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyam na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarize. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panglima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSB Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. At para sa MHS Delivers na episode ngayong araw na ito, tutunghayan po natin ang 3 balita.
Una sa kanila, mga kawanin ng MHSD umunlad ng kaalaman ukol sa bawal bastos law at napatatagan ang advokasya laban sa VAW. Pangalawa, MHSD tumanggap ng Gadsaligan Award sa Bangsamoro Women's Summit 2024. At MHSD nakibahagi sa culmination program ng Bangsamoro Human Rights Consciousness Week. Para sa ating unang balita, mga kawani ng MHSD umunlad ang kaalaman ukol sa bawal bastos law at napatatag ang advokasya laban sa VAW. Sa pagtatapos ng 18 araw na kampanya upang ukasan ang Violence Against Women o VAW, ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ay nagpapatuloy sa advokasya sa pamamagitan ng Orientation on Safe Spaces Act na kilala rin bilang Bawal Bastos Law sa conference room ng MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong 17 ng Disyembre 2024. Ayon kay Suhaira Yu Ibrahim, GAD Coordinator, ang oryentasyon ay nakaangkla din sa advokasya ng MHSD upang mapanatili ang isang mapayapang kapaligiran sa trabaho. Tinalakay ni Attorney Muhammad M. Haji Yusuf, professor ng MSU College of Law sa Maguindanao Extension, bilang resource speaker ang Republic Act 11313. Nakilala rin bilang an act defining gender-based sexual harassment in streets, public spaces, online workplaces, and educational or training institutions, providing protective measures and prescribing penalties therefore. Isinalaysay ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara na sa umpisa ng programa ang ilang mga batas na kanyang binalangkas noong panahon niya bilang membro ng Parliament. Isa sa mga ito ay isang batas na naglalayong parusahan ang mga walang galang na gawain laban sa kabaliktaran na kasarian tulad ng mga nakasaad sa Safe Spaces Act. Kung ang batas ay pumasa, ito ay magiging isang ta'zir na tumutukoy sa mga parusa sa batas ng Islam o Sharia na discretionary at hindi tahasang tinukoy sa Quran o Hadith. Malugod na tinanggap ni Bangsamoro Director General BDG Ismael W. Ibrahim ang mga kalahok sa aktibidad na binibigyang diin ang kahalagaan ng mga kaalaman na makukuha mula sa oryentasyon. Dinitalyan niya kung paano sa Islam ang mga batas at pasya ay naisagawa na tungkol sa paggalang sa kapwa-tao. Pinaalalahanan niya ang mga kalahok na laging mag-ingat sa mga bagay na maaaring magdulot ng kawalan ng respeto sa iba. Pinuri ni Hamza A. Salik, Provincial Director o PB para sa Special Geographic Area, ang paghahatid ng presentasyon at ang ibinahaging kaliwanagan. Dahil sa ating kulturang pikunan, maaaring hindi natin mapansin na ang ating mga salita at parirala ay maaaring lumalayo na at ang maaari nating isaalang-alang na pamantayan ay maaaring labag sa batas, wika ni PD Salik. Para sa ating sunod na balita, MHSD tumanggap ng Gadsaligan Award sa Bangsamoro Women's Summit 2024. Ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ay pinarangalang ika-10 sa Gadsaligan Award ngayong taon sa SMX Convention Lanang, Davao City noong 12 ng Disyembre. Ang Gadsaligan Awards Ceremony ay isa sa mga highlight ng Bangsamoro Women's Summit kung saan kinilala ang mga natatanging ministries, offices at agencies o MOAs para sa kanilang mga kontribusyon sa layuning Gender and Development o GAD. Binigyang diin ng pagkilalang ito ang kritikal na papel na ginagampanan ng mga institusyon ng gobyerno sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagbibigay kapangyarihan sa mga kababayan sa rehiyon ng Bangsamoro. Ang
parangal ay natanggap ng mga GAD coordinators ng MHSD na sina Zuhaira U. Ibrahim at Charani B. Pandi. Ito ang unang pagkilalang nauugnay sa GAD ng MHSD at ibinabahagi namin ang karangalang ito sa lahat ng nag-ambag sa tagumpay na ito. Hindi namin makukuha ang parangal na ito kung wala ang mga opisyal ng MHSD na lubos na sumusuporta sa lahat ng mga hakbangin sa GAD. Wika ni GAD Coordinator Ibrahim. Patuloy kami magsusumikap para sa isang mas mahusay na inisyatiba ng GAD at naglalayon para sa isang ganap na gumaganang GAD Focal Point System upang matiyak ang gender mainstreaming sa loob ng ministry, dagdag niya. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Bangsamoro Women Commission o BWC sa pangunguna ni Chairperson Bainon G. Caron bilang bahagi ng 18-day campaign to end violence against women o VOW. Ang dalawang araw na aktibidad ay sumusuporta sa inisyatiba na Advancing Women, Peace and Security, Empowering Women to Sustain Peace and Resilience in the Bangsamoro. Itinampok sa summit ang mga temang talakayan sa mga pangunahing issue na may kaugnayan sa kababaihan, kapayapaan at seguridad, kabilang ang women's role in peace building, lessons from ARM, BARM and beyond, the economic empowerment as a pillar of peace and security, frameworks to poverty reduction, at the building climate resilient communities for peace and security. Para sa ating huling balita ngayong araw na ito, MHSD nakibahagi sa culmination program ng Bangsamoro Human Rights Consciousness Week. Ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ay nakiisa sa rehiyon sa pagtatapos ng Bangsamoro Human Rights Consciousness Week na ginanap sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex o SKCC noong ika-10 ng Disyembre taong kasalukuyan. Dumalo sa aktibidad para sa kumatawan sa MHSD sina Nasiva S. Panca, Chief ng Administrative and Finance Division, sa Sheila M. Austria, Legal Assistant 2, Edison Chris C. Mondrano, Administrative Officer 3, by Almira A. Janalan, Administrative Assistant 5, by Linang U. Adil, Reproduction Machine Operator 3, at Almansor S. Ugaw, Media Production Specialist 1. Ang Bangsamoro Human Rights Consciousness Week ay nagsimula noong ika-2 ng Disyembre na may temang kawagib para sa lahat, Our Rights, Our Future, na pinangunahan ng Bangsamoro Human Rights Commission o BHRC bilang pagtalima sa Republic Act No. 9201 o ang National Human Rights Consciousness Week Act of 2002 na nagtatakda ng ika-4 hanggang ika-10 ng Disyembre ng bawat taon ay mag-obserba ng National Human Rights Consciousness Week sa bansa. Ibinahagi ang mga ulat ng karapatang pantao sa panahon ng culmination program, isang inihatid ni Attorney Abdul Rashid P. Kalim Alhaj, BHRC Chairperson, na may pamagat na Suara Kawagib na sinundan ng mga dokumentasyong sumasaklaw sa Palimbang Massacre at isang pamagataang tudtulan ng mga lukas. Ilang BHRC milestones at accomplishments din ang ibinahagi gaya ng unveiling ng HURRY o Human Rights Referral for You, ang BHRC HIM at ang Witness Protection Guidelines. Ibinahagi rin ang mga mensahe sa buong programa ng culmination, kabilang ang mula kay Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Alhaj, Archie U. Buaya, BHRC Commissioner, Richard Paat Palpalatok, Commission on Human Rights Chairperson, Gustavo Gonzales, UN Resident Coordinator, Dato Seri Muhammad Ishamuddin Yunus, Commissioner of the Human Rights Commission of Malaysia, at higit pa. At yun po ang ating mga balita ngayong araw na ito. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joyria Bint Emran Muhammad. At kami po ay magbabalik para sa natitirang mga segmentong IPH, HSF, MHS Discusses at KKK, makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan,
kalamidad. Mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. At tayo po ay nagbabalik sa MHS Delivers. Pero bago tayo dumako sa ating mga segmentong IPH at HSF, pakinggan natin ang boses ng ating kabalay na kasama ngayong araw na ito para sa ating huling installment ng Provincial Office Updates. Kasama ko po ngayon ang walang iba kundi ang Provincial Director ng MHSD Provincial Office para sa Special Geographic Areas na walang iba kundi si PD Hamza A. Salik o lovingly referred to as PD Cardawi. Assalamualaikum PD. Up. You good? Right, there you go. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at mga taga-pakinig dito sa himpilan po natin sa FB page ng Ministry of Human Settlements and Development and sa himpilan po ng DXMS. Yes, so, welcome back. Po sa inyo. It's been a while. Parang kahapon lang nandito rin kayo nung kaka-start nyo lang as PD. Yes. Yung bagong pasok po natin sa MHSD is tayo po yung tawag dito, na-breakingan po tayo na interviewin regarding sa ating mga proyekto sa ating sasakupan na probinsya at of course, including Cotabato City. Di ba parang ni-exam ka ulit kakatapos mo lang, kaka-start mo lang mag-aral tapos biglang pina-exam ka ulit kung anong alam mo sa subject? Yun yung mahirap doon. Pero yun, after 1 year, was it 1 year? I think na, hindi pa nag-1 year. Hindi pa nag-1 year, wow. Because after, almost a year, anong anniversary ninyo papalapit na. So, kumusta ang time ninyo sa MHSD? Alhamdulillah, for me, my experience in MHSD is quite impressive, of course. Very challenging din. Kahit na ganun nakalatag yung mga plano natin, but you know, in a long run, may mga challenges na dumarating sa atin. Akala natin yung mga plano na well-planned na sa side natin, pero may mga dumarating na mga hindi inaasahan na of course nagpapatibay at nakakakuha o napupulutan natin ng aral in our life. That's true. At malalaman po natin ng mas detalyado ang mga challenges na ito at kung paano na-overcome ng ating provincial office sa ating MHS Discusses na tutunghayan natin in a few. For now, talakayan natin ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. Isang madali ang alam nyo ba lang, ngayong araw na ito ay dineklarang special working holiday. Ito ay nakabase sa ating na-release na law na meron na po tayong listahan ng mga holidays, BARM holidays. Merong regular non-working, merong special non-working, at merong special working. At ang araw ngayon bilang Sharif Kabunsuan Day ay isang special working holiday. So ang mga trabahante ng BARM at yung usual na mga opisina natin, may trabaho pa rin tayo ngayong araw na ito.
Ang ibang mga special working holidays natin ay ang Bangsamoro Day of Solidarity sa February 1, Remembrance of Battle of Budaho Day sa March 6, Commemoration of Signing of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa March 27, Battle of Bayang Day sa May 2, Commemoration of the MNLF OIC GRP 1996 Final Peace Agreement and 1976 Tripoli Agreement sa September 2, at ang Sheikh Karimul Makdum Day sa November 7. Meron din po tayong ilang mga special working holidays na walang final dates, which is the Bangsamoro Indigenous Peoples Thanksgiving Day at ang holidays identified sa Presidential Decree number 1083. Of course, meron din tayong, of course, depende po sa province yan. Kasi posible ang Sheikh Karimul Makdum Day sa atin sa regional level ay special holiday naman para sa mga kabalay natin sa Tawi-Tawi. Pero regardless, kung interesado po kayo malaman ang ating mga BARM holidays, kasi papalapit ng 2025 kung saan mas oobserbahan ang mga kaganapan na ito ulit, nakapost po siya sa ating Bangsamoro Speaker's Office. Well, I guess natambakan na siya. Isa na po siyang law. So, kita-kits po, may susunod din po tayong mga regular holidays. Yung mga lagi din natin inoobserbahan. Gaya ng paparating na 24, 25, 30, 31 at January 1. So, happy long weekends para sa ating lahat. At congratulations sa lahat na nag-file ng leave sa gitna nun para diretso na ang bakasyon. Samantala, para sa ating health and safety first, meron po tayong mga paalala. Let's see, wait. Usual lang din ang mga paalala na lagi po tayong mag-ingat and to stay safe and healthy, na lagi nating bantayan ang ating mga kalusugan, at kung may mga nararamdaman na pong mga hindi usual na mga pananakit, baka na panahon na para magpa-check up, lalo na ngayong panahon ng bare months kung saan palipat-lipat ang ating panahon sa mainit, sa maulan, sa malamig at sa mainit ulit. Ingatan po natin ang ating kalusugan, lagi po nating panatilihin ang ating obserbahan po natin lagi na to stay hydrated, na laging uminom, at wag po natin kalimutan ang ating mga ulam, pagkain, at wag din magsobra-sobra sa ating mga celebration, kumbaga. I know malapit na po ang ating holidays, so marami po tayong bakasyon na nakaplano, so mag-ingat lang po lagi sa ating mga travels at sa ating mga celebratory na mga observances. With that, narito na po tayo sa ating highlight segment, kung saan mas lalo natin maririnig ang boses ng ating kabalay ngayong araw na ito. At after natin i-greet ang mga nag-chat, Assalamualaikum Sir Yasir Rapon, Engineer, Waalaikumsalam, and from my tita Noria Gampong Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mapiamagan mo to Bangsamoro. Mapiamagan mo to. We have Kaka Mike, my insan, Abu Abdul Malik bin Musa, Assalamualaikum, watching from Madina Al Munawwara. Waalaikumsalam. And we have our Darren Chester Libot, ang ating intern from way back when. Good morning, Ma'am Ri. Shout out po from Ramon Magsaysay Memorial Colleges, Marbel Incorporated, Registrar's Office. Your ex-OJT student po from Cotabato State University. Hi, Dars. Ingat lagi. And we have Sir Ajib Dialdin. Assalamualaikum, watching from Makati. Akala ko nasa Basilan kayo.
And we have Atilik, Lik Makapantar, salam watching from Talayan. Talayan? Our Ilud chief. And now we have Mrs. Pandicha, salam watching from RO Conferum. Okay, ito alam ko saan ito. Well, hopefully malalaman natin kung anong ginagawa nila sa Makati at sa Talayan sa mga susunod na episodyo. Ingat po lagi, Pia Manila. Sabi ni Ate Cha, Sir Gadi Abdulhamid Alawi Jr. is watching from a distance. Wala si Ate Sally ngayon, so hindi ko po makanta yan. Pero try natin si PD Cardawi. Well, with that, welcome po, PD Cardawi. Bakit nga po Cardawi ang palayaw sa inyo? Mabisto na tayo. Okay, actually, one of the scholar ng isa sa mga pantas natin is yan yung pangalan. So that's Cardawi. why. Yes. So that's why yan yung napili natin na ikaw ang nagpili ng nickname. Alright. Kasi medyo nakuha ako, paano naging Cardawi ang Hamza? Akala ko may pero okay, so it's a scholarly it's a nickname base sa isang scholar. Alhamdulillah. At ngayon nadala na siya, like mas nakilala ka ng mga tao as Cardawi kaysa name ninyong Hamza sa. Yes, ganun po. Pero with that, na kumusta natin kanina, parang pahapyaw lang yun na kumustahan. Nag-start si PD nung simula ngayong taon. So hindi pa siya nag-full 1 year sa MHSD. Kaya para siyang pinaka-fresh na nakilahok sa ating mga provincial directors. And of course, sa lahat ng probinsyang nakuha niya ang SGA, Special Geographic Areas, na I believe may sariling challenges yun sa pagiging Special Geographic Areas pa lang. Pero with that, kanina na kumusta namin kayo as the provincial director. Kumusta po ang provincial office ng ating MHSD sa SGA? So far, alhamdulillah, okay naman po yung office natin ng provincial office ng SGN Cotabato City. But as what I've said earlier, na the SGA is of course yung 63 barangays in SGA are newly opted na mga barangays sa Bangsamoro region. So isa ho sa pinaka-challenge natin sa Special Geographic Area is yung comprehensive land use plan na doon po nakaangkla yung lahat ng mga development sa SGA na nararapat po na matapos yung CLUP na lang o SILUP na yan sa lalong madaling panahon, dahil kung titingnan natin is yung mga business sectors, yung mga building permits, yung mga any other permits ay na-hampered ho yung process, yung pagkuha ng mga constituent natin sa SGA dahil ho sa kawalan ho ng comprehensive land use plan. And inshallah, I think by next year inshallah is isa po sa priority natin na magawa po matapos po yung CLUP na yan inshallah, or masimulan, kung hindi kayang tapusin is masimulan inshallah by next year inshallah, by the assistance of our office sa lahat ng mga municipality ng SGA inshallah. So yun nga po, dahil kung titingnan natin yung request ng mga constituent natin, lalong-lalo na yung mga humihingi ng mga permits sa SDA is hindi na po pinapaunlakan ng mga mother municipalities ng pinanggalingan ho ng mga 63 barangay na doon po sila kukuha ng mga permits. So yan po yung pinagtutunan ho natin ng pansin, of course, sa Special Geographic Area sa ngayon. And inshallah, by the help of our regional office and sa pakikipagtulungan sa provincial offices, sa provincial office ng SGA and sa lahat ng municipalities sa SGA, inshallah, by the help of Allah subhanahu wa ta'ala is matatapos po natin yung comprehensive land use plan inshallah. Inshallah. Even before sila na adapt kumbaga ng BARM dahil sa plebiscite, wala po silang nasimulan na CLUP nung before pa sila nagkuhan sa BARM? Actually, merong CLUP yung mother municipalities kasi hindi man
I think as a municipality, dahil nahiwalay sila yes, sa mga so dahil sa nahiwalay ho municipality. sila at bagong newly created na municipalities, yung 8 municipalities sa SGA. So wala ho silang own o self o sariling pagmamayaring si LUP. Kung meron man po is doon sa mother municipalities nila, na I think the newly created municipalities in SGA is magiging reference po nila yung CLUP na galing ho sa mother municipalities. Alright. At least hindi sila mag-start from Yes, scratch. hindi sila Meron silang mag-start from scratch. hulugan ulit. So at with that na hulog na topic natin ng CLUP, next year silang priority, may mga target dates na kayo or may mga target lahat ng municipalities ba ang target ninyo or unti-unti ninyo? Ano po ang Yes, actually nasa pipeline na po ng ating mga activities yung pagsasagawa ng workshop regarding sa CLUP. So wala pa tayong final dates or venues na Wala pa. Meron, pero talaga priority ang SGA. Yes, priority ng Okay, SGA. And of course, additional dito po sa Cotabato City, alhamdulillah, since nasakop din po natin yung Cotabato City, is ira-ratify na po yung CLUP, yung Comprehensive Land Use Plan ng Cotabato City, inshallah. Dahil yun nga po, no, na nakapasa na po sila o na-isumite na po ng congrats. Cotabato City yung CLUP nila sa office natin, sa regional office. At inshallah, the MHSD will ratify this CLUP po. Alright. Yun po ang ating update sa ating CLUP. Shoutout sa ating Environment, Land Use and Urban Development Division ng Technical and Regulatory Services. Will it be led by the provincial office or ang ILUD pa rin ang isa sa mga resource speakers sa mga kwan na yun? Of course, I think since na ang ILUD po is sila po yung may mas malalim na kaalaman regarding sa CLUP, maybe they will be the resource person na masasabi natin na talagang ano ba to? Parang mag-cater o mag-explain o mag-facilitate nung CLUP sa SDA po, inshallah. So inshallah, gradually, I think on the level of in the level of provincial office, maybe in the future is magkakaroon din ho tayo ng own tawag dito specialist or inshallah makakatutok dito sa CLUP, inshallah, para naman matulungan natin ang region since na marami po silang hinahawakan din po. Yes, so inshallah. So inshallah malaman po natin ang mga detalye na iyon sa mga ating mga LGU sa SGA kung naghihintay po kayo ng technical assistance para sa inyong CLUP crafting. 2025 ang taon ninyo, inshallah. So with that, yun po ang ating updates for CLUP. Kumusta naman po ang ating itong paborito ng mga kabalay natin, mga proyektong pambahay or mga or iba pang mga infrastruktura na projects natin sa SGA? Okay, mashallah. So I think I will be starting my report sa mga proyekto natin dito sa Cotabato City. So here in Cotabato City, meron po tayong 50 units housing sa sa Kalanganan 2. Which is, I think nasa 90% na po yung status ng accomplishment natin, yung physical accomplishment natin sa Kalanganan 2. And inshallah by next year, we will hoping that the city LGU is mai-turn over po nila o mai-turn over po natin itong proyekto natin sa Kalanganan 2, inshallah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa is meron ho tayong sa Poblacion 9 na 50 units din po. And I think nasa 90%, 85 to 90% na po yung physical accomplishment po. And inshallah, I think next year din po is kaya natin itong i-turn over, inshallah subhanahu wa ta'ala. So, are these barangays? Huh? Are these barangays? Yes, in Poblacion 9. And Kalanganan 2 is also a barangay, yes. Yes, and we will be having also a 25 units housing in Bagua 2. So hindi pa po nasimulan dahil
prepare pa po yung location, yung venue ng 25 housing na ito. Inshallah, I think by next year inshallah is masisimulan na ho yung pabahay natin, yung pag-build natin ng bahay doon inshallah subhanahu wa ta'ala. So sa special geographic area naman po, ongoing po yung proyekto natin sa Pangangkalan. Meron po tayong doon 50 units housing na I think mga 90% din po is matatapos na rin po yung natapos na physical accomplishment ng 50 units natin doon sa Lower Pangangkalan. And hoping that next year inshallah is mata-turn over din po natin 'yon. Inshallah. Of course, ongoing din po yung kung lahat sila 90%, sunod-sunod na siguro ganun po yung mangyayari. By next year inshallah is sunod-sunod po yung turnover natin inshallah sa Cotabato City at saka SGA po. So also ongoing din po yung construction ng 50 units housing sa Old Kaabakan. I think nasa mga 25% po yung physical accomplishment po doon, 25 to 30%. So ongoing po and hoping na sana matapos po natin ng mabilisan din po yun. Kahit na hindi po natin so yun po yung target din natin, kung kaya is by next year din, pero I think in the last quarter or this third quarter is maita-turn over po natin yung nasa Old Kaabakan. Of course, ongoing din po yung nasa Kapalawan, nasa I think saan ba yun? Sa Kibayaw, Kapalawan. May 25 housing units po tayo doon ngayon na pabahay. And sa Malidegaw is meron po tayo doong 50 units housing na ongoing din po yung construction. So yan po yung mga ongoing project natin sa SGA and Cotabato City. So may mga na-turn over na po tayong mga pabahay sa SGA. Sa Nabalawag, meron po tayong 50 units doon na bago lang po natin this year is na-turn over po natin sa mga beneficiaries po nito. And sa Kapimpilan, meron din po tayong na-turn over sa Simsiman, sa Buricane. So ngayon po is yan po yung mga na-turn over natin na housing sa special geographic area po. And hoping inshallah subhanahu wa ta'ala na lahat itong proyekto natin kahit na napakarami mga challenges po na dumarating, no, both natural calamities, no, na dahilan na relate o di kaya ay hindi masyadong umusbong yung construction natin, yung pag-construct natin ng bahay, inshallah is matatapos po natin by this year inshallah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. With that, meron naman po tayong mga training centers na ginagawa sa SGA? Yes, of course. I forgot. Meron po tayong training centers na na-turn over dito sa alright. Yes, dito sa Cotabato City, andun po sa Baguados. So, galing po ito sa TDIF ni MP Ibrahim Ali. Ano pa? Ito ba yung sa Bangsamoro Foundation week natin? Yes, January? yun po yung pag-turnover po natin. Oh, this was even before your time. So I was appointed here in my position now. So na-turnover na po natin ng MSSD yung construction yung training center ni MP Ali. Meron po tayong ongoing na mga training centers? Ongoing training center. Ongoing na kino-construct na training centers kumbaga. Yes. May ongoing po tayo na training center. Saan ba yan? That's alright. Keep your time. May na-turnover ho tayo. Of course, nakalimutan ko yung sa Poblacion 8. Meron din tayong na-turnover doon na sa TDF ni MP Romy Sema. Alright. Yung kay MP Sema, inisahan niya ang turnover sa lahat ng projects. Alhamdulillah, good for him. And inshallah, meron din ho tayong sa tawag dito, training center sa may Poblacion 9 din. Ongoing or na turnover? Maybe next year is maumpisahan natin from the TDIF of MP Suharto Ismail po. So yan po yung kabuuan ng proyekto natin sa SGA and Cotabato City, both housing and training centers. Alright. With that, sa 62 yan, I think naubos ko yung kuligo ko. Kasi ngayon personal na opinion ang lalabas. Para hindi tayo magkamali, no? Baka may makalimutan tayo. So yun po. How many barangays are there in SGA? 62, 64? 63 barangays. 63. Okay, nasa gitna yung nasa hula ko. 63 barangays sa SGA. Hindi sila magkatabi-tabi. Yung iba nasa kabilang sulok, yung iba nasa kabilang gilid.
Kumusta ang monitoring ninyo ng mga proyekto na ito na some would say diverse yung pagkakalagay-lagay sa kanila? Yes, of course, yung pagkakalagay ng mga bahay natin. So since na ang half of the area ng SDA is marshland. So isa sa mga challenges is yung bahay natin na dapat medyo pataasin natin yung kanyang foundation para hindi siya abutan ng like, flood. Pinupuno ninyo ng lupa or like gina-imbaka? Hindi, pinapataas yung kanyang foundation para tumaas yung bahay. Like doon sa stilt siya. Para tumaas siya doon sa usual or normal na level nung tubig, na kung ito ay may flooding man o tumataas yung tubig is hindi pa rin naabutan yung sahig, yung floor nung mga bahay natin. So yun po yung gina-consider ho sa mga marshland area natin na lupa sa special geographic area. So hindi naman po ganon ka-challenge yung dito sa Kapalawan, dito sa taas, kasi of course yung floor niya is hindi naman inaabutan ng mga baha. So hindi ganoon ka-challenge yung sa structure ng bahay. Kumusta ang pagbisita ninyo sa mga proyekto na ito? Like, is it a monthly thing, a weekly thing? Like, gaano ka consistent Of course, meron ho tayong monthly na inspection sa ating mga sites, upang sa ganun is ma-assure natin na yung lahat ng mga specification ng mga pabahay natin ay yun po yung tugma po yung pagkagawa ng mga contractor natin doon sa specification na isinumite o ginawa ng planning and design division na bahay. So para po ma-assure yun is ginagawa po natin yung pagbisita natin, yung site inspection natin sa area natin ng monthly po. Then nagsasubmit tayo ng report sa ating mahal na Bangsamoro Director General, upang sa ganun is meron din siyang information sa kung ano yung nangyayari sa mga proyekto natin sa ground. Alright. I guess travel fair or design considerations aside, ano pa pong ibang challenges na na-encounter ng provincial office ng SGA sa pag-implement or pag-monitor ng ating mga proyekto? So actually meron ho tayong kudigo dito. Maraming mga rason yung mga challenges na nakikita natin dito sa pag-implementa natin sa mga proyekto natin sa Special Geographic Area ng Cotabato City. So I think naman most of the provinces is meron namang mga challenges, but it is different based on the actual event or scenario na nangyayari sa ground ho. So ito yung nailista natin ng mga kabilang sa mga challenges na experience natin during our implementation and inspection sa ating mga proyekto. Number one is the mga dahilan is due to the natural calamities, tulad ng flood or yung natural calamities, of course, yung mga bagyo. Mas hindi prone natin ang SGA iniiwasan sa flooding or landslides dahil nasa marshland siya. Okay, so yan ho yung pinaka-una sa mga dahilan o challenges na na-encounter natin is kapag may mga natural calamities na dumarating sa ating area. So, yun naman po, ang ginagawa po ng provincial office is nag-i-issue po tayo ng suspension of order or extension doon sa ating mga contractor, upang sa ganun is ma-consider yung mga ganitong inevitable o uncontrollable situation na o di kaya force majeure na tinatawag, no? Dahil yun naman hindi naman pagpapahirap sa kanila, kundi upang mapadali yung kanilang trabaho. So inintindi na po natin yon para upang sa ganun ay hindi naman po sila maging malagay sa alanganin. Pangalawa is of course, isa sa mga challenge is slow progress ng trabaho. So nag-issue po tayo ng letter of notice sa ating mga contractor, upang sa ganun is ma-explain nila kung ano ho yung dahilan kung bakit na-delay ho ang kanilang proyekto, at upang sa ganun ay makapagbigay din sila ng moving forward na solution kung paano ho natin mapabilis itong mga proyekto natin. Pangatlo is meron pong mga conflict na nangyayari, human calamities o mga conflict, yung mga rido. Of course, hindi pa rin naalis itong mga rido sa pagitan natin. So, ang ginagawa po natin is nag-i-issue ho tayo ng
suspension order sa mga contractor natin upang sa ganun is hindi ho malagay sa panganib yung kanilang buhay o yung mga tao nila sa ground. So, ganun po. Shoutout sa Ministry of Public Order and Safety sa kanilang patuloy na pag-resolve ng ating mga RIDO cases across the region. Mashallah. Okay, so kabilang ho sa mga challenges din po natin is yung contractor ho minsan, no, kasi hindi naman pare-pareho yung mga contractor natin, no? Minsan nafe-fail sila sa pag-coordinate o pagkonsulta sa provincial offices na nangyayaring yung mga specification is hindi tugma o angkop doon sa nilagay natin o nakalagay doon sa planning and design ng mga housing natin. That's why minsan kapag andun kami sa ground, pag mali yung nasa specification, so hindi nagiging dahilan ng pagbilis nung construction natin ng housing natin, kundi dahilan ng pagbagal dahil syempre of course hindi naman pwedeng isaalang-alang natin yung quality nung proyekto natin dahil lang sa pagkakamali. So that's why mas mainam sa lahat ng contractor natin na kung may mga vague na vague doon sa kanilang o doon sa specification is mas mainam na itanong ho nila sa provincial office para matulungan ho sila kung ano man po yung kanilang mga katanungan doon sa mga hindi klarong mga specification mga housing natin. Pwede rin po kayong mag-contact sa ating MHSD Facebook page. May mga natanggap na kaming mga concerns, mga taga may mga expectations sa mga pabahay na nakikita na hindi, whether subpar man or hindi up to expectation yung mga pabahay. Nagsisend po sila ng either mga videos or pictures or kahit words of concern lang sa amin. At kung malaman namin anong province siya, agad na ma-forward po siya sa ating mga provincial offices. Yes, tama. Okay. So isa ho yun, no, sa dahilan. Isa ho yun sa paraan upang sa ganun is dumating yung mga concern sa atin is doon sa nasabi ng ating host sa ngayon. So kabilang ho sa mga challenges din natin is yung lack of coordination by the contractor sa mga local government units. Of course, by to give respect sa ating mga local government units, barang BLGU, dapat na may coordination ho yung contractor natin dahil sila ho yung tao ng bahay, masabi natin na bahay yung barangay nila dahil doon ho nakalagay yung mga proyekto natin. So anong ginagawa nila ngayon? So ang ginagawa natin sa provincial office lang sila nakiki-coordinate? Some of the challenges, not all, but ito minsan nangyayari dahil of course minsan baka hindi nila alam or nakakaligtaan nila. So kapag may mga ganyan na mga scenario is the provincial office will schedule the meeting with the LGU upang sa ganun is mai-explain ho natin sa kanila itong mga proyekto na pinapatayo natin sa kanilang mga nasasakupan. So of course kabilang din sa mga challenges is yung poor workmanship ng ating mga contractor na minsan yung mga workers nila is unskilled. So kaya nga isa ho itong aral sa lahat ng mga contractor natin na ang kuning mga tao is yung mga skilled talaga, alam yung kanilang ginagawa. So hindi naman po pwedeng ito pinapagawa mo ng bahay, ang alam niyang gawin is yung paggawa ng pandesal. So dapat yung gumagawa ng bahay, yung skill nung gumagawa ng bahay is yung pagpapanday rin, no? Paggawa rin ng bahay, paano gagawin paano i-mix yung mga semento, lahat nun is dapat alam nila, may further knowledge sila doon sa kanilang mga ginagawa. So ang ginagawa po natin dyan upang sa ganun is maiwasan yung mga ganun, hindi tumagal yung construction ng housing po natin is nag-i-issue ho tayo ng letter and instruction sa mga contractor natin para ma-rectify yung lahat ng mga findings ng mga site engineer o project engineer natin at agaran hong malunasan itong mga ganitong mga findings ng ating project engineer sa mga contractor. So yun po yung kabilang sa mga challenges I think nung pag-validate natin yung site inspection natin sa ground. So sa SDN naman I think nabanggit ko kanina yung CLUP, kasama po yun sa challenges natin na ginagawan po natin ng paraan, yung mga building permits na doon po nakaangkla doon sa CLUP yung pagbigay natin ng mga permits sa SDA. Of course, kabilang din ho I think
kabilang ito na yung mga contractor natin is hindi sila non-compliant yung mga contractor natin sa kung ano man yung mga recommendation o di kaya yung mga specification ng mga pabahay natin na pinapatayo sa ground. So kabilang ho yan sa ground na ma-hamper yung proyekto natin is iba yung ginagawang specification ng mga contractor natin sa bahay na natapos na natin gawin based doon sa planning and design na ginawa ng office natin sa MHSD. Okay, so I think yan po yung mga challenges na nakikita natin o na-encounter natin during our work, during our stay bilang isang provincial naatasan sa provincial office ng Special Geographic Area and Cotabato City. So lahat naman po is may mga challenges. I think as what I've said earlier na akala natin yung plano natin is napaka-smooth na, ito na siya, nakalagay na siya, pero pag andun na pala sa reality, no, sa theoretical, maganda masyado yung plano natin, but based doon sa kapag doon na tayo sa totoo, no, totoong buhay is may mga versus reality. May mga hindi inaasahan na mga pangyayari. So the expectation versus reality yung nangyayari. So alhamdulillah, I think one of the learnings sa ating buhay is gaano pa kaganda yung plano natin is meron pa ring mga challenges na haharapin ang bawat isa sa atin, na yun yung doon tayo binibigyan ni Allah ng reward is kung paano tayo nagiging matimpiin o paano tayo nagsasabar doon sa mga challenges na yun na dumarating sa atin. Mashallah. I believe kahit mapansin natin sa lahat ng provincial offices natin, it is always between the provincial office, the LGU, the contractor, and sometimes the beneficiaries. So sa buong malapit ng anniversary ninyo sa MHSD, thank you so much sa inyong serbisyo at sa inyong pagtakwan sa provincial office ninyo. Much our desire to learn more. Medyo masikip na po yung oras. Bago po tayo maghiwalay sa episode na ito, PD, may gusto po kayong parting message para sa ating nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream? Okay, so parting message? Closing message. Okay. So unang-una is pasasalamat sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa himpilan natin sa DXMS and sa Ministry of Human Settlements and Development page. Of course, sa lahat ng ating mga constituent dito sa Cotabato City at sa Special Geographic Area, I think itong gawain natin na ito, kung ito ho ay naka-base o nakaupo sa ang intention natin dito is to please Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit gaano man ito kahirap, ay kaya nating bigyan ng solusyon yung mga challenges na dumarating sa ating buhay through coordination, pag-iintindihan, no, coordination, communication sa lahat ng mga problema na dumarating sa ating buhay is malulunasan ho natin itong mga challenges na nabanggit natin, inshallah, at tuloy-tuloy ho yung mga proyekto natin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hoping na tulungan niyo po kami, magtulungan ho tayo to please Allah subhanahu wa ta'ala, not to please anyone but to please Allah subhanahu wa ta'ala, para po hindi po malugi yung serbisyo natin, yung pagod natin, yung pamumuhay natin, yung stay natin dito sa mundong ibabaw na ito, kung ang intention natin is ginagawa natin ito for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. At of course, sa liderato ng MHSD, sa pangunguna po ng ating mahal na Minister, Attorney Hamid Aminuddin Bara, at sa kanyang Deputy Minister, Sir Aldin Nasiri, at sa manguda natin na Bangsamoro Director General, Ustad Ismail Ibrahim, maraming salamat po sa inyong tiwala. At of course, mga guidelines o advices at gabay sa amin dito sa Provincial Office, and of course sa ating mahal na Chief Minister, Honorable Ahud Palawag Ibrahim, at ang pinakamalaking pasalamatan natin ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat po sa lahat. Wa syukran wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At yun po ang
masusing mga mensahe ng ating PD for SGA Hamza A. Salik. Shukran PD for your time and your knowledge na na-share po sa episode na ito. Pakinggan po natin ang mga comments sa inyo ng ating mga minamahal na chatters sa ating Facebook Live. Meron po tayo si Sir Beam Singson. Salam, watching from TRS, ang ating technical regulatory services na siguro sa building nila siya nanonood. And from Sir Gadi via Aticha, salam daw sa demure na PD ng MHSD. At sinundan ni Ate Sally sa Nambay Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kabalay, watching demurely somewhere along the road to Cotabato City. Pauwi na sila ngayon galing Basilan. Pia Manila, welcome home. Si Sir Gadi ulit sabi, nakaka-inlove demure voice ni PD. And si Ate Eka, Assalamualaikum sa very pa-demure naming PD ng SGA office. At si Ate Lick nag-reply kay Sir Gadi, malumanay, mana sa'yo Sir Gads. Okay. So mga best friends ni PD guys, ang mga commenters. Shukran sa inyong pag-chat at pagsalam kay PD. Shukran sa inyong pagsubaybay ng ating episode. Bago po tayo magpaalam, ito na po ang ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, 0955-799-4778 para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load kapag ang inyong sagot ay tama sa aming tanong. With that said, general questions lang tayo ngayong araw. Tingnan natin kung gaano niyo kakilala ang ating special geographic areas. Sa nabanggit pong mga nabanggit na usapan kanina, ilan ang total na barangay na sakop ng SGA? So ito po ang lahat ng barangay na bumoto na magsali sa BARM nung panahon ng plebiscite. Plebiscite? Paano i-pronounce? Plebiscite? Site? Nung panahon na nagboto na gusto nila magsama sa BARM. So ilan po ang total? So number lang po yan. Itong hint ninyo, 2 digits siya. Ang ating second question, after na enact yung BTA law na i-finalize ang names para sa mga municipalities ng SGA, nagkaroon ng ilang munisipyo ang ating SGA. So, meron tayong total barangay. Ngayon, ilan ang total municipalities ng SGA? So, meron pong law yan. May mga bagong pangalan pa sila lahat. Well, yung iba may old sa pangalan niya, pero... At ang ating huling tanong, saan mahanap sa Cotabato City ang training center na inaward noong panahon ng Bangsamoro Foundation Week noong January ngayong taon? So, Enero ng 2024. Kahit yung barangay lang ang mabanggit, okay na yun. So, sa Cotabato City, may barangay na nakatanggap ng training center manggaling sa ating MP Ali na ni-turnover natin. Kasama po natin si DJ Ibrahim nung panahon na yun sa awarding nung panahon ng Bangsamoro Foundation Week. So ulit, ang ating katanungan, first question, ilan ang total barangays ng Special Geographic Area? Second question, ilan ang total municipalities ng Special Geographic Area? At ang ating huling question, saang barangay ang may na-turnover, ang nakatanggap ng training center mula kay MP Ali na ini-turnover ng MHSD noong Bangsamoro Foundation Week 2024? Dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers sa ngalan ng ating nagbubuting Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, Director General Esmael W. Ibrahim, at sa ating mga kabalay sa ICS Salembay A. Abdullah, Datono Hazay Daud, Hamsari H. Pala, Almansur S. Ugaw, Jasmine Langgi, at sa ating mga kabalay sa technical side, Sir Rupert at Sir Jeffrey. At sa ating mga kabalay na nakasama ni PD ngayong pagdating, was it Kuya Sammy? May isa pa ba kayong nakasama kanina, sir?
si Sir Pahamudin at si Kuya Sami. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Ako pong yung lingkod Bangsamoro, Juwayria bint Emran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 200th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. MHS delivers! Pakinggan ang weekly program ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ng DARMM. Tuwing araw ng Huwebes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa DXMS Radyo Bida. Ang mga pananaw at opinion